10 taon na kaming kasal ng asawa ko at meron kaming 5 anak. Kakapanganak ko pa lang sa bunso namin and wala pang 1 month. After kong manganak, nalaman ko ang about sa kabet ng asawa ko. Ang malala, may anak sila at nauna lang sa akin ng 2 buwan. Yes, sabay kaming halos nagbuntes, parang gumuho yung mundo ko. Sabi ng asawa ko, nagawa niya yun dahil nakita niya ang pagpapahalaga at pag-aalaga na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Nung mga panahon na busy ako sa trabaho at sa pag-aasikaso ng mga anak ko. Aminado naman ako na may pagkukulang ako but still, hindi naman yata sapat yung mga pagkukulang ko to justify what he did. Though may mga times na sinisisi ko yung sarili ko sa mga nangyari. Sinubukan ko siyang papiliin between his mistress or kami na totoong pamilya niya pero pinili niya yung kabit niya. Nakiusap ako sa kanya na halos magmakaawa na ako para hiwalayan lang niya yung babae. At magsimula ulit kami pero napahiya lang ako. Ngayon ay iniisip kong magdemanda pero nagdadalawang isip ako. Dahil ayokong gumawa ng isang bagay na pwedeng ikasira ng mga anak ko balang araw. Pero ever since na naghiwalay kami, wala siya ni pisong pinapadala as sustento sa mga bata. Sobrang hirap ng pinagdadaanan ko. Postpartum, depression, sabayan pa ng pangangaliwa ng asawa ko. At talaga palang sa panahon ngayon palaban na ang mga kabit. Dahil sila pa ang malakas ang loob na sabihan ka ng masasakit na salita. Yung tipong pati pagkatao mo, iniinsulto nila. Hindi pa nakontento sa pagpatol sa may asawa. Alam kong katangahan pero gusto ko pa ring umasa na baka magbabago pa. At ma-realize ng asawa ko na kami pa rin ang mas matimbang sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mami Len, kasi tuwing gabi na lang talaga umiiyak na lang ako. Lagi akong nakikita ng panganay ko sa gabi, laging tulala. Sobrang sarap ng yakap ng mga anak ko. Ramdam kong swerte ako sa mga anak ko, Mami Len. Dahil sa murang edad nila, naiintindihan nila na nasasaktan yung nanay nila. Pero dahil nga ng mga bata pa sila, hindi ko masabi sa kanila yung totoong rason na iniwan na kami ng ama nila at sumama sa iba. May mga oras na nagtatanong sila kung bakit hindi nauwi ang kanilang ama. Lagi na lang akong nagdadahilan hanggat kaya kong magdahilan. Natatakot kasi ako na maapektuhan yung pag-iisip nila kasi sobrang mahal na mahal nila ang ama nila. Sa ngayon ay lagi akong pinapayuhan ng mga kaibigan kung idemanda ko ang asawa ko. Nagkulang ba talaga ako bilang ina at asawa? Para gano'n ang ibalik niya? Sapat bang maging dahilan na palitan ka? Naisisi niya sa'yo? Mi, gusto kong marinig yung advice mo sa akin at sa mga followers mo. Please lang po, wag niyo akong i-bash. From our letter sender, Basha ng Masbate. Idemanda mo at magbigay siya ng sustento sa mga bata. Pero tigilan mo na yung pangarap mo na magkakabalikan pa kayo. Isang gagot kalahating letseng lalaking ganyan. Kaya mo yan, tis-tis lang kasi bago pa Walang mang-aape kung walang nagpapaape, kaya lumaban ka. Ilaban mo ang sustento ng mga anak mo. Wag na wag mo silang bibigyan ng kasiyahan. Nangabit na nga, nag-anak pa. Kaya lalo kang walang aasahan dyan sa asawa mo. Mauunawaan niya ng mga anak mo, wag mo silang masyadong isipin. Dahil siya naman yung may kasalanan at hindi dahilan ng pagkukulang mo para humanap siya ng iba. Kasi napapag-usapan naman yun Bumangon ka't ayusin mo yung sarili mo at isipin ang kinabukasan ng mga anak mo. Mahirap. Pero mas mahirap kung ang mga anak mo ang mawala sa'yo. Huwag mong hayaan na nawala na ng ama ang mga anak mo, pati inay mawala pa sa kanila. Lumapit ka sa DSWD para sa sustento sa inyo at gumalaw ka nang hindi alam ng mga anak mo. At kung kinakailangan, ipakulong mo sila parehas. Do it. Wala naman ang binibigay sa'yo, diga? Kaya parehas silang magdusa nang maranasan naman nila yung kalahati ng sakit na nararanasan mo. Always pray ka kay Lord na bigyan ka ng kalakasan na magtagumpay sa mga hamon mo sa buhay. Huwag ka nang umasa at huwag mo nang naisin pang bumalik dyan sa iyong asawa. Magiging magulo lang lalo yung buhay mo. Walang katahimikan at laging may kaagaw. Mahirap dalhin yon sa kalooban. Pabayaan mo na siya. Yun ang pinili niya At tandaan mong hindi ka nagkulang kasi 5 anak yung binigay mo sa kanya. Anong gusto ha? Isang dosena? Alam mo, bihira na lang daw talaga yung maituturi mong matapat na asawa at kontento sa asawa na meron sila. Yaan mo na sila at yung para na lang sa mga bata ang ipaglaban mo, yung sustento. Ang buto kapag inagaw at nilawayan na ng aso, hindi na hinahabol dahil ang buto ay para lang sa aso.